Oh, Magandang umaga, mga kapatid kaibigan. Magandang umaga. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito naman kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga taga-subaybay at tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral sa Pangalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 10. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 4. At magsasabi na saan ang pangako ng kanyang pagdating, kapagkat buhat pa ng mamatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan mula ng pasimula ng paglalang. Ayan. Yan ang sinasabi dito. Nasaan daw ang pangako ng Diyos na darating ang Panginoon? Hindi pa daw nangyayari. Namatay na lang ang mga ninuno. Yan ang sinasabi dito sa mga tao na walang paniniwala. Yan ang sinasabi nila, nga nasaan na ang pangako na babalik ang Panginoon. Yan ang sinasabi rito. Nasaan na ang pangako? Hanggang ngayon, hindi pa nagbabago ang mundong ito. Yan. Wala silang paniniwala nga ang Diyos ay babalik. Yan ang ibig sabihin ito. Namatay na lang ang mga ninuno, pero hindi nagbabago ang mundo. Yan. 5. Ito sinasabi dito sa 5. Sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na nasa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan ng tubig, inanyuan ang lupa. Lumutang ang lupa. Yan. Ito ang ibig sabihin dito sa versikulo 5. Ito katotohanan. Sinasadya nilang hindi nila pinapansin ang katotohanan. Mga kapatid kaibigan, pansinin natin ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ay babalik. Nangako ang Diyos na babalik siya.
para isama niya ang kanyang mga anak. Lahat ng naniniwala at nananalig kay Kristo. Yan. Pansinin natin, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil ito ay buhay at katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang pangako ng Diyos ay tutuparin niya. Ayan. Size. Itong sinasabi dito sa size. Nasa pamamagitan din nito ang daigdig. Noon ay inapawa ng tubig at nagunaw. Yan ang sabi dito sa size. Inapawa ng tubig itong sa panahon ni Noe. Pinuno ito ng tubig ng Diyos. Itong mundong ito. Lahat ng tao namamatay liban kay Noe at pamilya ni Noe. Yun lang ang nakakaligtas nung pinuno ito ng tubig. Ayan. Nilipol ng Diyos ang mga lahat nga nandito sa mundo maliban kay Noe nga naniniwala sa Diyos. Iniligtas ng Diyos si Noe, pati ang kanyang mga anak, mga asawa sa mga anak niya. Sila 8 ang naligtas nung nilipol ito ng tubig. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 6. Inapawan ng tubig to. Pinuno ng tubig itong mundo na ito. Yan. Paniwalaan natin ito dahil ito katotohanan. 7. Ito sinasabi rito. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Nananatili ang langit, lupa para sa paglipol. Lipulin ito ng Diyos, ito sa pamamagitan ng apoy. Parang pareha-pareha lang to sa panahon ni Noe at sa ngayon. Dati nilipol ng tubig, ngayon lilipolin din ng apoy. Lahat ng masasamang tao malilipol. Ang makakaligtas, yung mga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang Diyos ay marunong magligtas sa mga Kanya. Ayan ang ibig sabihin dito. Ito, parating pa ito. Itong ng tubig, lumipas na ito. Pero itong paglipol sa apoy, parating pa lang ito. Ayan ang ating paghandaan. Baka bigla itong lumating. Lumating ito, hindi tayo nakapaghanda. Delikado ito. Dahil wala na tayong pagtataguan. Kahit saan tayong lugar, puno ito ng apoy. Dahil yan ang pangako ng Diyos. Lilipulin sa apoy. Ito. Susunugin ito ng apoy. Pagbalik ng ating Panginoon. Yan ang sinasabi dito sa 7. Lahat ng masasama, lilipulin ng apoy. Kaya magkapatid kaibigan, pag narinig itong mensahe na ito, magbago tayo. Huwag tayo gumawa ng masama. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo. At magbago. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 7. 8. Ito sinasabi sa 8. Subalit, huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng
1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Pwede gawin ng Diyos ang 1,000 taon, pwede niyang gawin isang araw. Pero ang isang araw, pwede rin gawin ng Diyos ng 1,000 taon. Yan ang ibig sabihin dito. Sa versikulo 8. Kaya makapangyarihan ang ating Panginoon. Kahit anong gawin ng Diyos, kaya niyang gawin. Pero tayo pinaalalahanan nga magbago. Ihanda natin ang ating sarili sa kanyang muling pagparito. Dahil ang Diyos ay babalik. Paniwalaan natin ito sa mga taong hindi naniniwala. Paniwalaan natin ito. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa nga magbago at manalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo. Kaya dito, ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. Wala nang ibang tagapagligtas. Si Jesucristo lamang. Kaya siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan. Paniwalaan natin ito, mga kapatid, kaibigan. Ito ay katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Pag sinabi ng Diyos, ay mangyayari at matutupad. Yan. 9. Ito sinasabi dito sa versikulo 9. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalan itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Yan ang sinasabi sa 9. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na dumating sa pagsisisi. Makapagsisisi ang tao. Magbalik loob sa Diyos. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 9. Hindi pa niya ipinatupad ang kanyang pangako. Alang-alang sa atin. Para tayo pagsisisi. Makapagbalik loob sa Diyos. Manalig kay Kristo, tanggapin kay Kristo para hindi tayo mapahamak. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 9. Kaya di gusto ng Diyos na tayo mapahamak, gusto ng Diyos na tayo maligtas. Kasi alam ng Diyos pag mapahamak ang tao, wala na talaga siyang pag-asa. Ayan ang pangalawang kamatayan. Ayan mga kapatid, kaibigan, ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita sa buong mundo para makapaghanda ang tao. Nasa inyo yun, pag kayo'y maniwala o hindi. Basta ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 9. Last verse, 10. Ito sinasabi dito sa 10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Lahat masusunog. Langit, lupa, lahat, pati ang masasama, masusunog. Dahil ito na ang panahon na baguhin na ng Diyos ang mundo. Lahat masusunog, matutupok sa apoy.
Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi nagkukulang ang Diyos sa paalaala sa bawat isa sa atin. Pinahayag ang kanyang salita sa buong mundo para tayo ay makapaghanda at makapagbalik loob sa Diyos para hindi tayo mapahamak. Mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Basta ang tao ay buhay pa, may pag-asa. Pero pag namatay na, wala na. Dahil Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Ayan ang katotohanan. Pag namatay ka nga hindi ka handa, anong hintayin nun? Hatol na lang ng Diyos. Hindi ka na pwede magsisi. Hindi ka na pwede tumanggap. Dahil wala ka nang alam. Wala ka nang nalalaman. Kaya ang sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos para makapaghanda tayo sa kanyang muling pagparito. Alam ng Diyos na mapahamak talaga ang tao nga hindi naniniwala. Hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi tumanggap kay Kristo. Tiyak, mapapahamak. Bakit? Wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Yun lang ang maliligtas, yung mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay. Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Yun lang ang maliligtas. Mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay. Sa anong paraan? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag tinanggap mo ang ating Panginoon, tiyak, pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kasama nga dadalhin doon sa kanyang kaharian. Basta pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapunta roon sa kaharian ng langit. Sigurado. Basta nakasulat pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero pag hindi ka naniniwala, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ka tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan mo ay wala. Tiyak, itatapon sa lawa na po'y yung mga pangalang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Itatapon ng Diyos yan. Sigurado dahil ang Diyos ang may sabi. Hindi ito paghatol, ito katotohanan. Dahil ito nakasulat. Basta pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa lawa na po. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Basta buhay tayo. Pag tayo naniniwala, pag tayo tumanggap kay Kristo, magsama tayo doon sa bagong langit, bagong lupa nga pinag-aarian ng katarungan. Doon tayo magkita. Di ko man kayo nakita sa personal, saan kayong sulok sa mundong ito, pero magkita tayo doon. Basta kayo naniniwala, kayo tumanggap ni Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos mo tinanggap, magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Dahil ito, ipinanganak sa laman. Sa nanay ko, ipinanganak ako, laman ito. Pero, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, nabautismuhan ka, diyan ka ipinanganak sa Espiritu. Ikaw ay nagiging born again. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Pag masama ka, huwag ka na gumawa ng masama. Bakit? Bagong nilalang ka na. Wala nang dating pagkatao. Yan.
ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa, pero nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit nakatawid ka na? Namatay ka na kasama ni Kristo. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin yan ng bautismo. Pangalawang hakbang yan. Una, manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan ang una. Pangalawa, yung bautismo. Pangatlo, ano gagawin? Matapos ka nabautismuhan, sundin ang utos ng Diyos. Yung mga utos ng Diyos, yung 10 utos, sundin yan, ipasunod yan. Kaya ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakasyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi. Kaya huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Anong sinasabi ni Kristo? Sa 1:14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi na sinabi, binura ko na ang aking utos. Hindi na sinabi yan. Patupad. Kaya mga kapatid, kaibigan, ayan, sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil ang utos ng Diyos, ang Diyos Ama ang sumulat sa 2 tapyas na bato. Daliri ang isinulat ng Diyos sa kanyang mga utos. Ang mga utos na binura ay yung mga pagkatay-katay na mga hayop taon-taon at iwisik. Yan ang binura. Dahil naganap na kay Kristo. Si Kristo ang kaganapan, yung namatay sa krus. Dugo niya ang ihinugas ng ating kasalanan. Yan ang binura. May binura talaga. Pero yung 10 utos di yan binura. Dahil nasa may nilagay ng Diyos na palatandaan dyan. Ano ang palatandaan nga nilagay ng Diyos? Yung 7 araw. Yung Sabat. Ayan, palatandaan ng Diyos yan nga. Kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Palatandaan ng Diyos yan. Nga totoo tayong nakakilala sa Kanya. Dahil ang 7 araw ay banal na araw yan. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Nung natapos itong paggawa nitong mundo na ito, pati tayo ginawa ng Diyos, nagpahinga ang Diyos sa 7 araw. Ibig bang sabihin ang Diyos ay napagod? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit nagpahinga ang Diyos? Para tayong mga nilalang, mga anak, sumunod sa Kanya. Sundin natin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, kilala niya yung Kanya. At marunong siya magligtas sa mga Kanya. Kaya mga kapatid, kaibigan, ang Diyos ay hindi nagkulang sa pangangaral. Ang salita ng Diyos ay ipinangaral sa buong mundo para ang tao ay makapaghanda. Kaya doon sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat, hindi linggo. Asa mabasa? Isayas, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Versikulo 23. Mababasa mo rin doon. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga o Sabat, ayan ang sambaron. Pag araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Nakikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Mukhaan. Dahil bagong langit na, bagong lupa na, bagong katawan na ito. Katawang hindi na mamamatay. Panlangit ang ipapalit nito. Katawang panlangit.
Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil hindi makapunta roon ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Di makapagsamba roon. Bakit? Iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Yun ang impyerno. Yun ang pangalawang kamatayan. Ayun lang ang makapagsamba roon, ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga nananalig kay Kristo, yung mga tumanggap kay Kristo, yun ang makapunta roon. Pero kapatid kaibigan, pag hindi kayo naniniwala, hindi kayo tumanggap kay Kristo, hindi kayo nagpabautismo, delikado kapatid kaibigan. Bakit? Tiyak, pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Ito mga kapatid kaibigan, ito katotohanan, wala itong halo nga kasinungalingan. Tinuturoan tayo ng Diyos. Kaligtasan, sino tagapagligtas? Si Hesus Kristo lamang, walang iba. Kaya nga ipinahayag ko rito sa buong mundo nga siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Bautismo, tinuturoan tayo. Utos ng Diyos, tinuturoan tayo. Para kung makapunta tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtaka bakit Sabat ang samba. Dahil dito pa lang tinuturoan tayo ng Diyos. Bagong langit, ang samba roon, Sabat. Sigurado ako. Bakit nabasa ko rito? Sabat, nakalagay. Kaya mga kapatid kaibigan, nasa inyo yun. Kung kayo ay maniwala o hindi. Basta ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagpahayag sa kanyang salita. Ipinahayag ito sa buong mundo. Huwag lang kayo magalit mga kapatid kaibigan dahil itong salita ng Diyos ay buhay. Ito ay katotohanan. Alam ng Diyos ang ating iniisip. Ang laman ng ating puso, alam ng Diyos yan. Pati buhok natin, bilang na. Kung alam ng Diyos, kung ikaw ba'y natuwa, kung ikaw ba'y nagalit, alam ng Diyos yan. Walang maitago sa Kanya dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya mga kapatid kaibigan, buksan natin ang ating isip, ang ating puso, nga maluwag natin tanggapin ang salita ng Diyos. Hindi, huwag tayo magalit. Dahil, alam ng Diyos yan. Kaya mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos tayo maligtas. Kaya mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, kung kayo'y naniniwala, kung kayo ay tumanggap kay Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Tiyak, pangalan ninyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Hanggang dito na lang tayo. Mga kapatid kaibigan, paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas na si Hesus Kristo. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos, mga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig sa mensaheng ito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, naming tagapagligtas. Amen.